Yo, what's up mga kadeboto? Sabado na naman, podcast na. Ako nga po pala si Brother RJ at welcome sa Kadeboto Podcast. Ako po si Brother Jacob, kung saan pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay at pananampalataya. At syempre muli po, ako po si Brother Monsi at welcome sa Kadeboto Podcast! At ito ang Kadeboto Podcast! Ayun na nga, Sabaw. Sabaw. Kamusta mga brother? Panibagong Sabado na naman, panibagong episode na naman ng ating podcast sa araw na to. Panibagong guest, syempre. Panibagong guest, syempre. Basta ano yan, basta may tropilo yan, automatic yan, meron tayong guys. New, Bakit na new episode ng ating podcast. And of course, kamusta po kayo lahat dyan, mga kadeboto? At sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras syempre, na to. mga brothers, magpasalamat na tayo agad sa kanila. Maraming salamat po sa mga subscriber po ng Quiapo Church. Last time na na-check natin, 500,000. Ngayon nasa 600 na. Akala ko 600 naging na. 450 nung To be exact, 635,000. Yun. Malapit na mag 1 million eh. Konti na lang. Nung nag-podcast, bumaba tayo. Joke lang po. Siyempre, nung nagkaroon ng podcast, dumadami lalo. Yes, at speaking ng dumadami, yung ating mga subscriber, viewers, follower, gagamit na ako ng kodigo. Kasi, babatiin ko lang itong nag-comment sa atin last episode natin, syempre. Okay. Si Sister Telma ng Hong Kong. Ito ay isang factory worker o OFW ng Hong Yun, Kong. Sister Delma. Shoutout po sa kamusta inyo. po kayo? Maraming salamat po sa inyong pag-suporta at pinapa-shoutout niya ang kanyang family sa Nueva Ecija, ang Panlilio family. Shoutout po sa inyo. Pero bago yung request na shoutout ni Sister, ano yung sinabi niya sa Basahin mo nga, Brother Monsi. Good job, Quiapo Church, for this wonderful podcast. Pakiramdam ko ay nakakapasyal pa din ako dyan sa Quiapo. Every time na nakikinig ako ng podcast nyo, avid listener ako since episode 1. Wow. Diba? Since day 1 pala. So ibig sabihin, kahit papaano, nadadala natin ang Quiapo sa kanilang... iba-ibang panig ng Tulad nga na sinasabi ko, usually, sa introduction, yung milyon-milyon nating mga kadeboto na hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. At saka yan naman talaga ng goal natin, di ba? Ginamit natin, best space nga yung social media para sa mga ganitong klase ng programa. Kasi at least napapanood nila. Kaya diba? sabi niya rito is continue to bring information and word of Poong Jesus Nazareno. God bless you sa tatlong poging host. Ay hindi, nakakaaliw lang pala. Walang pogi. Wala. At syempre, shoutout din kay Sister Flong Malyari. Sana marami pa kayong matulungan sa inyong kwento tungkol sa pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Patuloy lang po kayo at mabuhay ang Quiapo Church at ang podcast. Yun. Maraming Thank you po sa inyo salamat. at pangako natin sa kanila na lagi naman natin gagalingan para mas Ibibigay lalo, natin ang best yung ating natin. best. Yan. Shoutout po sa lahat po ng OFW sa buong mundo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa sakripisyo po ninyo, especially yung ating si Sister Telma. Masarap po ang chocolate dyan sa Hong At Kong. mag-ingat palagi sila. Mag-ingat sila palagi sa kanilang mga hanap buhay. Yes, kasi sabi nga kapag kayo po ang nagkakaroon po ng sakit or mga lagnat-lagnat, kayo lang po yung nandiyan. Hindi tulad Wala pag yung nandito. family para kayo po ay suportahan. Muli po, maraming salamat Thank you po. Thank you. Sister Dahil dyan, Telma sa mabuhay chocolate. ang mga OFW. Mabuhay! Speaking of international, ibatiin ko na lang din. Yung sabi ng mother ko, mga lola ko raw na nasa US. Sana all. Nanonood daw ng ating podcast. Kay Ayun. Lola Linda at Lola Nelia, ingat po kayo dyan sa abroad. At tulad nga sabi ni Brother Monsi, sa lahat ng mga OFW, Saludo tayo dyan. Saludo ingat po tayo kayo sa lagi. sakripisyo para sa pamilya. Yes. Kasi before, ang father ko naging OFW din nung mga
grade 2 ako noon. Isipin mo, malayo ka lang sa pamilya mo, napakalaking sakripisyo na yun, di ba? At Ano malaking bagay itong podcast natin. Kaya imagine, siguro may mga OFW na homesick, Yes, naranasan nila yan Pero katulad ni Sister Telma, ginagawa niya tayong yung libangan, yung para at least Pantanggal homesick. pantanggal homesick nga. Kaya hanggat kaya natin dalin ang Quiapo into Saan man digital sulok, world, Saan di man ba? sulok ng mundo. Yes. So kaya pag kayo ay nagkaroon ng time, pwede po kayo bumisita rito sa amin at itutur po kayo ni Brother Mons. Yes, so naman. Hindi ako. Siyempre, ang magtutur po sa inyo, ang pinaka-pogi po rito sa simbahan po ng Quiapo, Ako yan. si Brother JP. Yes. Siya yung lagi nagtutur ng mga pilgrims Sa natin. pilgrims, Yes. yan. Yung mga bumibisitang pilgrims natin rito sa simbahan ng Quiapo. Shoutout po ulit sa Sir JP. At tama- Wala pa rin daw po sila nito. Meron na. meron. Puntahan At na lang daw. speaking of Brother JP, ipopromote ko na rin syempre ang ating Pilgrim Center. Center. Okay, Yun, no? Kung saan pwede po kayo maka-avail ng mga Quiapo church souvenir. Like for example, yung suot po ni Brother Monsi Yan. na t-shirt Ang na deboto deboto ng Pong Jesus Nazareno. Ang mug na kanyang ginagamit. Murang Sinadya yan, halaga. sinadya. Sinadya Murang. para Sinadya makita. para. At saka, brother, ko lang nito. Ayan na. Lang natin, ipakita lang din natin. Itong ating bago sa lamesa ngayon, ito ay mula po sa mga kapatid natin na PDL sa Manila City Jail Male Dormitory. Maraming salamat po sa inyo at palagi po kayong manalangin, syempre magdasal. At sasama po namin At kayo mag-ingat kayo palagi. Yes, Yun po. sa aming mga Thank you po panalangin. sa inyo pong Ano yan, binigay. yung kanilang livelihood Oo. products na ginagawa para sa kanilang kabuhayan. Mm. Mag-ingat, magpatuloy na magdasal at manampalataya sa mahal na Pong Jesus Nazareno. Amen. Of course, speaking of shoutout, Ay, lubus-lubusin na natin lahat to. Speaking na naman siya. Lubus-lubusin na. Siyempre, i-shoutout natin ang ating mga headlay at ang ating mga vice headlay. Of course, na una-una mula sa Ios del Nazareno, Anpon, si Pres Albert at si Vice Daddy Ray de Los Santos. Shoutout po sa inyo. Sa ata ko naman po, syempre shoutout po sa Ius del Nazareno Basilica, ang aming headlay na si Tatay Orly Giray at syempre kay Vice Pete Madela. At syempre sa amin, ang aming pong headlay, ang aming ama, si Brother Headlay Ray Lalatag at saka ang aming pong vice na si Vice Eric de Los Santos. At syempre, yung mga iba pang Yes, syempre. HDNs Oo from Bukluran, andyan si Pres Alex, Pres Alex. at saka si Vice Norberto. Kamusta po kayo? At syempre shoutout po. sa Central, of course, si Pres Bal Samya. Samyayes. Tatay Bal. Tatay Bal. Shoutout At po sa syempre, inyo. At sa kanilang ang pinaka-last, vice. sige lang. Syempre si Tatay Atoy. Yes. Vice Atoy, shoutout po sa inyo. At syempre ang pinakalas ang ating mga kapatid sa Ius del Nazareno, MBBN, kaya Pres Richard. Ang hirap talagang banggitin. Pres ng Richard na lang. Alden Richard. Basta Pres Richard. Alden Richard na lang. Ang hirap banggitin ng yung apelido. Yes. Oh. At syempre sa kanyang vice na Vice. si Vice Si Dada. Dada Insigne. Insigne. Ayun. Diba? Shoutout. Shoutout po po sa inyo. Ito naman, baka naman magtampo. No? Shoutout din naman natin ang ating mga kababaihan. Yan, no? Syempre mula sa LSBN Anpon, si Sister Sol Ramos, shoutout po sa inyo. At syempre sa amin, Lady Auxiliary kay Sister Rosana Baluyot. Yan. At sa amin naman, ang aming pong Angels of the Black Nazarene sa pamumuno po ni Madam at Sister Alona Tarala. At of course, ganun din sa Central Collectors kay Sister Regina Sabilio. And si Sister Janet Daitol ng Bukluran. At syempre ang HBN na si Sister Lilibet Bautista. Hi, Hi, Nanay Lilibet. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Yan yung mga natin counterpart ng mga Yun, EOS. yun yung Ayan. mga tumutugon din sa paglilingkod. Yes. At sa saka ating mahal. bago natin tawagin brother yung mga guest natin. Ay yung guest pala, hindi pala mga Isa lang ang pala. guest Isa lang, natin. isa lang, Of isa course, lang isa yan. lang ang Kuha ko guest. ng kodigo kasi gusto ko lang ibatiin yung mga dalaw na Nazareno natin ngayong July. Yung mga nakaraan itong first week ng July at saka itong nangyayari ngayon. Ito yung Yung mga simbahan. So, nandyan na, unang-una dyan yung Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Light sa Rizal, Cainta. Noong July 2 hanggang July 6. Parish of the Homily Family sa Lancaster, Imus, Cavite. Noong July 2 to 6 din, pareho.
At saka yung St. Rose of Lima Parish sa Teresa Rizal, July 3 to 6. And Parokya ni San Andres, Pantabangan, Nueva Ecija, July 3 to 7 naman yon. At ito ngayon, yung mga nangyayari ngayon. 3 dalaw na Nazareno ngayon natin sa iba't ibang probinsya. Yan, nandyan ang Transfiguration of Our Lord Parish sa Cabinti, Laguna. Tapos ang Minor Basilica and National Shrine of La Virgen Divina Pastora sa Gapan City, sa Nueva Ecija to. At ang panghuli ay yung Parokya de Tanay, San Ildefonso de Toledo sa Rizal din po ito. Yan. So yan. So yan yung mga naganap na Dalaw Dalaw Nazareno sa iba't ibang lugar, sa hindi lang sa Manila kundi sa buong Pilipinas. Mga probinsya, iba't ibang Yes. probinsya. Ayan. So yan. So mga kadeboto, dun sa mga susunod pa na Dalaw Nazareno schedule At marami pang yes, paparating. tuloy-tuloy po yan. No? Ano naman ang Dalaw Nazareno kasi natin is nai-stop lang yan kapag dating ng Malapit na magpiyesta. month of December. December. At bago mag-Holy Week na syempre na doon lang nai-stop dahil syempre focus Yung paghahanda tayo lahat. natin Focus pagdating ng tayo lahat translasyon. sa paghahanda. So anyway, game na. Yan Dalaw Nazareno, mapag-uusapan natin yan sa susunod na mga episode kung ano ba yung mga nangyayari. Simulan na natin to. So ngayon mga kadeboto, simulan na natin to This is it. sa ating episode number 9. So sino ba ang guest natin? Do the honor, Brother RJ. Ang guest po natin sa episode na to, siya lang naman po ang staff in charge of Popular Piety, previously known as Prayer and Devotion ng New Arkham Clustering. Yes. Mga brothers, sabay-sabay natin Let i-welcome us all welcome. Sister Virgie Mondano. Yay! Magkakarakol. Welcome po. Okay. Welcome po sa ating Welcome studio. po. Welcome po, Sister Sister, Virgie. welcome po. Yan, ang inyo po. Magandang hapon din po sa inyo mga brothers at Yes, sa lahat ng kadiboto ng Quiapo Church. Yeah. Yun, at kami po ang isa sa pinaka-unang magpapasalamat po dahil alam po namin sobrang busy po kayo, especially pagdating po dito sa simbahan po ng Quiapo. Alam naman natin talaga pag dito sa simbahan ng Quiapo laging busy dito. Sobrang ang daming dahil sa dami ng ginagawang activity ng ating simbahan talagang halos lahat ng araw walang nababakante. Lalo na kay Sister Virgie. Kaya maraming salamat At po. swerte Sister nga Virgie. natin, isang invite lang, wala nang dalawang isip. Hindi Game nagtutumpik, agad. tumpik. Game agad. Ganun. Talagang pag sinabi, Sister Virgie, pwede po ba kayo? Sige! Hindi, tsaka nung mga panahon na nag-ano rin ako sa IOS sa Basilica, si Sister Virgie din nagbigay na sa amin ng formation. Nagbibigay Actually, siya. lahat naman tayo. Lahat Nagbibigay tayo. kasi Lahat din ng siya ng organization. formation. O sige, dahil dyan, Mm. mas kilalanin na natin Yan ng na. gusto si Sister Virgie. No? So, Sister Virgie, una-una po sa lahat, kamusta po kayo? Ma-beauty pa rin, brother. Yan! Talagang, Yan ang gusto. ayun ang gusto ko. Yan ang mga Talagang sagutan. Sagot ka agad. Oo. Talagang may diin agad no? Alis pa kami. At Biro baka lang. Meron din si Sister Opo, Virgie na may gustong isi-shoutout batiin. po kayo. Shoutout muna sa lahat ng miyembro ng Popular Piety. Shoutout and Ayan. sa Lot and Friends. Yan! Talagang pag si Sister Virgie yung kausap mo, talagang kahit inaantok ka, pagigising at At magigising lubos-lubusin na natin. Pagtapos nito, diretso daw tayo sa kanila kasi disperas pala, bukas pala. Oh, Ano? bukas. Bukas pala. Dan, 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 dan. Happy, happy, happy birthday. Hindi nyo birthday to. Yun. Happy Kaya bir- pala may pakain ka. Unahin na natin. Unahin Yan, na natin advance yung po. mga Happy babati birthday. kay Sister Virgie mula po sa aming tatlo dito sa Kadeboto Podcast. Happy birthday. birthday. Maraming po. salamat, Happy birthday. brother. At binuhay niyo ako ulit. Yeah. Pwede ba Naging buhay malaman? na buhay? Pwede ba malaman ilang taon na? Next question. Next question, Next please. Nakakatuwa naman dahil talaga si Sister Virgie. Kaya nga, sa kabila ng pagiging busy, talagang basta maghahatid ng informasyon para kay Lord, always available yan. So, sa lahat po ng mga magsaserve bukas, akit po kayo sa second floor, punta po kayo si Sister Virgie sa kwarto po. Babati lang po, babati lang po. Wala po ako bukas Ayun dahil na. po magdiriwang po tayo. First time ang Quiapo Church ay makikiisa po sa Grand Marian Procession. Oh! Oh, yes!
Yes. So, kinabibilangan po yan ng ating mga kababaihan na sila yung sasayaw ng karakol. Hindi pa Yes. pakabog ang Quiapo sa ating mga karakol dancers. At ang mga miyembro naman ng popular party, sila yung sasama sa prosesyon at magdarasal. Yes. At additional lang mga brother, no, ang bukas sa Marian Procession, may participation ng Quiapo Church doon. Yung ating pong Birhen ng Quiapo ng Buena Hora, tama po ba? Yes. Nandoon din, makikita rin nila doon. First time So, yun. lalabas po ang mahal na Berhen ng Buena Hora ng Quiapo. Nakasabay nga sa birthday pa ni Sister Iyon. Virgie. Napakapalad. No? Doon Doon na yung handa ko. Yun na. Big Makikiindak. celebration. Mabigat pala ang maganda. celebration ni Sister Celebration Virgie. ni At Sister ano lang Virgie. din mga brother, ang mas doon sa may Cartilla yan, sa may dito sa may City Hall. Ay, nakaganon. Oo, doon. Ano po, Liwasang Liwasan, Bonifacio yes. po. Bonifacio. Magaganap po ang banal na misa sa ganap na ika-4 ng hapon. Ayun. Tapos ang procession po is pagtapos, tama po, ng misa. Oh, Yan. pagkatas ng misa, yun na yung prosesyon ng pa-birthday ni Yun. Sister Kaya Virgie. bukas Yun. wag Wag tayong po kayong mawawala po. Invited po kayo lahat. Nasusama sa prosesyon. Yan. Double celebration yun. Matindi. Iba mag-birthday Sister Di Virgie. tsaka, ang kagandahan kasi, yun nga, first time na lalabas ang Buena Hora ng Quiapo Yeah. para sumama ron sa Marian Procession. Ayun. Salamat, shout out sa ating kura paroko na si Father Jade. Yes. Dahil pinayagan po niyang makalabas po ang ating mahal na Birhen ng Buena Hora. Yeah. Yun. Thank you Father po, Pa. Jade, Shoutout thank you po po. sa Dahil inyo, dyan, Father Jade. bigyan naman natin si Father Jade. Yung sinasabi niya yung Father Jade na God bless Bless you. you. Yeah? Dahil dyan, sabay-sabay tayo. Father Jade, God bless you. Ayan, di ba? Yun ang mga Yeah. natututunan ko kay Father Jade eh. So, balik tayo kay Oh, Sister Virgie. Virgie, babalik tayo. Yan na. Main event. Muli po, bago po tayo magpatuloy, Isang meron lang, apo. isang paalala lang po mula kay Brother Monsi. Brother Monsi, Ang mga guest po rito, sasagot lang po, bawal po magtanong. yun, meron po tayong rules. No? Bawal po kayong magtanong, Sasagot lamang. sasagot lang po kayo. Maliwanag po ba? Maliwanag Okay, na maliwanag. Pakilabas po ang maliwanag. waiver, pakilabas para mapirmahan. Biro lang po. Anyway, Sister Virgie, nakamusta ko na kayo kanina. Ngayon po ano ba? Personal. Personal. No? Kilalanin natin ng gusto Yes. si Sister Virgie. Sister Before and after. Yeah, ng Quiapo. present. Oo, Kaya present po, pala. Sister Virgie, matanong lang po namin, kayo po ba kailan napunta rito sa Quiapo Church? Year 2016. Na? Bali, last July, yun yung ika-10 taon ko sa Quiapo Yun, Church. 10 no? taon. Siksik, liglig at nag-uumapaw yung biyaya ng mahal na pong Jesus Nazareno na ipinagkaloob sa akin dahil birthday din po na tinawag niya ako dito sa kanyang dambana. So ibig sabihin, ang first day ni Sister Virgie dito sa Quiapo, yung araw ng kanyang kapanganakan. Birthday. Yes, oh. birthday nung So, tinawag ako. Pero bago po yung isang dekada na 10 years tama. Bago po kayo magkiapo, saan po muna kayo? Ako po ay isang ex-nana. Dati po akong kabilang po ako sa religious sisters ng Charles Borromeo na yan po ay nasa Tagaytay po ang aming formation house. Then meron din po kaming community dito sa Quezon City sa Project 4. Meron din po sa Bohol. Meron din po sa Davao, which is doon ako nagtagal na destino, at sa Pagadian City. So, ibig sabihin- Mission po namin is more on lagi sa pagpastoral naman, kaya hindi na panibago sa akin yung gawain ng simbahan ng Quiapo kasi pastoral, lagi akong kasama ng pare din po para magbibigay po ng formation about sa binyag, sa kumpil, yung gano'n. So, ibig sabihin, dating madre si Sister Sister po. Virgie. Sister Virgie, matanong lang po namin, ilang taon po kayong nagmadre? Okay, magti-26 years old akong matagal din. pumasok. 26. No, 26 magti-26 years old. So, 22 ako sa loob ng convent bago po ako. Parang mga 4 or 5 Four, years, four. mga 4 years. Di, ganun. 22 years si Sister sa Virgie. loob ng convent. Sa loob ng konbento, 22 40 years. plus yun. na po akong lumabas. So, parang na-congregate po kayo? Hindi po congregate
Ay, Tawag doon, oh, brother, kundi sister, final profess po. yun Which po. is natanggap ko po, yung pang sinasabi natin na ikakasal ka sa Diyos, no? Opo. Natanggap ko yon. Pero sabi nga ni Father Marvin, time nung o paano yan, Bergie, kailangan mong maipa-dispense yung vow mo. Natanggap ko yon, yung dispensation mula sa Roma. Kaya nasabi ni Father Marvin, pwede ka na mag-asawa. Pero si Sister Bergie, Yan, tanging ang Panginoon lang nakakaalam niyan. Pero yes. from convent po na ano po kayo na-assign kayo sa ibang may like probinsya or nag-stay? More on nagtagal po ako sa Davao City. Naka 9 years po ako doon. Tapos inilipat ako after ng Davao ko, bumalik ulit sa Quezon City. From Quezon City, nilagay ako sa Bukidnon. From Bukidnon, nilagay ako sa Pagadian. Then, sa Tagaytay. So, doon sa lupang aking, kung saan ako lumaki, sa Bohol, yun ang hindi ako Hindi pa ako na-assign na-assign doon. doon. Ah, okay. No? Kasi baka uwi ako sa amin. Pwede. Ay, joke. Peter, curious lang din ito curious lang din ako. Pagka ganyan po ba, pwede kang mamili ng assignment? No. Especially sa amin kasi pagka papatawag ka sa superior mo, tapos magkakaroon ka ng bagong assignment, pero yung first assignment ko kasi talagang sa masasabi nating first profession, makatanggap ka na ng sobre. Tapos doon sa na yon, after ng humilya ng pare, parang sending off. Babasahin na yung laman ng sobre. So, maso-surprise ka kung saan ka ilalagay. Hindi nyo pala Hindi siya ka pwedeng alam. mamili. Mamili. Dito lang Oo. ako, no? Pero kasi Kasi sipin mo, nga part po sa buhay relihiyusa ay tutugon ka kung saan ka dalhin. O saan ka tinawag na maglingkod, tutugon ka. O kasi sipin mo, di ba? Hindi mo mapipili kung saan ka ma-assign. Pangalawa, hindi mo rin alam kung gaano ka katagal doon ma-assign. Siyempre, nakaka-build ka na ng relationship dun sa mga kasama mo no? So, parang sa experience niyo po, Sister Bergie, gaano kahirap yung matransfer? Mahirap kasi lalo-lalo na kung marami nang nagmamahal sa iyo. Tapos naka-establish ka na ng doon. Maganda na yung takbo ng iyong mission, pagmimisyon. Kasi ito naman yung sinasabi natin, yung ginagawa nating sa simbahan, ito ay isang misyon. No? Nakikibahagi tayo sa misyon ni Kristo. So, pagka gano'n naman, iniiyakan siya, inaaalay. No? Ito yung sinasabi nating pag-aalay ng sarili mo sa Diyos, no? Na tanging sa Kanya ka lang din humuhugot ng kalakasan sa tuwing ikaw nasasaktan kasi nga, ang mahirap doon na na-inlove ka sa Kanya tapos may na-inlove. Of course, bilang tao, nagkaka-crush ka rin. Nagkakaroon ka rin ng yung bang Affection. yes, affection sa iba. Pero yun magsiset ka din ng boundaries na part lang po yun ng buhay mo na nagmahal ka pero hindi mas lamang ito. Correct. Pero tama yung binabanggit kasi parang ang pinupoint kasi ni Sister Bergie yung attachment mo dun, hindi lang dun sa lugar sa mga taong nakasama mo ng ilang taon. Oo. Tapos out of the blue, assign ka na lang sa ibang Lilipat. lugar. So parang talagang sakripisyo. Parang panibagong na naman, magbubuka na naman, Adjustment, adjustment. na naman. Yun ang isa sa pinaka mahirap, yung pagmimisyon ng walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka magtatagal. Pero meron po kayong pinaka maiksing panahon lang na pag-anuhan po ng pagmimisyon? Meron po. Sa Pagadian is more than 1 year lang. More than 1 year. Pero doon matagal yung 9 years, no? 9 Ako years. sa Davao. Sa So, Davao. naa-assign po ako sa pagpapatakbo ng aming retreat house kasi pinaniniwalaan po nila akong magaling magluto. Sige nga. Ay. Baka bukas Sa birthday. Makakasample tayo dyan. Makakasample tayo dyan. Makakasample Ano tayo ba naman dyan. yung Shanghai lang? Shanghai lang Pwede na yun. Diba? But anyway, again, so, kahit pa paano, alam na natin yung naging background ni Sister Bergie Bago siya bago siya mapunta rito sa
Quiapo Church. yung hirap, sakripisyo, Yes. pagmamahal. Pero after naman nun, dito pa rin siya dinala ng kanyang ng pagbimisyon, di ba? Ang- Yung journey niya. Ang tanong kasi doon, paano? Paano po kayo Paano ba? napunta dito sa Okay. Yun. Oo. Paano nga ba napunta? Doon nagtataka po yung aking superior kasi nung bombarded ako sa situation ng mother ko dahil in and out siya sa hospital. Bakit? The same lang naman, nagpe-pray kami dito. Pero bakit nasabi ko na hindi pa ako nakakaranas ng kapayapaan sa kalooban ko at sa isip ko. Kaya sabi ko, maranasan nga makapunta nga ng Quiapo. Bakit dinudumog yan ng maraming tao? Out of curiosity lang, kaya ako nagpunta ng Quiapo. Tapos nung pagpunta ko dito, nung talagang punong-puno pa yan. Hanggang Plaza Miranda, ang hirap pang makapasok, no? Nakataas lang yung So, yun lang. Tinaas ko din, no? Inaalay ko lang na pinipikit ko yung mata ko, tapos tumataas yung ko, nakaharap ako sa sa imahe niya. Tulo lang ng tulo ng luha ko, wala akong pakialam kung ano yung sasabihin ng mga tao sa paligid ko. Umuwi akong payapa ang kalooban ko. Pero that time, Sister Virgie, Madre pa ako. kino-consider niyo po ba yung sarili niyo that time na hindi pa kayo talaga deboto ng Nazareno? Hindi pa. Okay. No, hindi pa talaga ako deboto. Nag-curious lang po ako kasi tuwing traslasyon, napapanood sa television, talagang grabe yung yung ng mga deboto. Debosyon ng mga nagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sabi ko, makapunta nga ako ng Quiapo. Same sila ni Brother Jacob. Out of curiosity. Pero nung kay Sister Virgie kasi nung napunta siya dito sa Quiapo, madre pa siya nun Yes, No. madre ako. At nadala lang po din ako ng dati, nag-aaral ako sa College of the Holy Spirit na which is sarado na siya ngayon. Malapit lang kasi nilalakad lang, no? Nadala lang din ako ng kaibigan ko na mga kaklase ko na gustong magpunta dito sa Quiapo. Pero So- Sister Virgie, nung time na yun, di ba, madre ka nun. So pumunta ka dito, yung naramdaman mo yung parang Presensya. yung presensya, naluha ka, yung pag-uwi mo, bit-bit mo yung kapayapaan, no? Simula po ba ng Sister Virgie, doon na nag-start yung inyong pagiging isang deboto? Yes, kasi nagsisik ako bago ako, kasi sumasakay ako ng train. Bago ako umuwi, dumadaan ako sa adoration. Doon tinataas ko yung kamay ko, pero mas nakakaramdam din ako ng kapayapaan sa adoration chapel. Totoo yun. Ako mga brother, Na- di ba, Kasi nakikipagsiksikan ka rin talaga dito sa ang hirap din talaga. iba rin yung ambience talaga sa loob ng adoration. Talagang napaka-peaceful. Tsaka ito, speaking of yung naramdaman ni Sister Virgie, nakapayapaan na naramdaman niya, yan yung mga isang bagay na milagro yun eh. 'Di ba? Yung makatagpo mo yung kasi ito pag sinabi kasi milagro, ito natutunan ko to kay Bishop June, no. Na hindi lahat kung tama aking Interpret. Oo, no. Na yung milagro, hindi yan lahat nakikita sa pampisikal na katawan. Pero yung makatagpo mo yung mga presensya sa kalagitnaan ng mga pagsubok mo sa buhay, napakalaking milagro yun. Yung mga ganong klaseng pagkakataon. Kaya yung kay Sister Virgie, yung mga hindi mo mapaliwanag saan nanggagaling eh. Di mo We spend time sa 4 o'clock, nagdadasal na kami, meditation, hanggang 6 o'clock yan. Tapos after ng dadalo kami ng banal na misa. More on prayer talaga, pero hindi pa rin nawawala yung masasabi yun natin na nababagabag ang iyong kalooban. Na sinisik ko yung magkaroon ako ng kapayapaan. Kaya sa Quiapo ko dito natagpuan. natagpo. Salamat sa mahal na pong Jesus Nazareno Amen. talaga. Ang pinag-uusapan nga natin tungkol sa pagiging deboto. At saka yung buhay ni Sister Virgie before, bago pa siya mag-Quiapo. Before Kasi yan. ano siya, ex-nun nga tama. So ang buhay kasi ng mga sisters natin, mga nun talagang the whole day halos talagang yan puro panalangin. So parang siguro ano po ba ang difference o ano po yung pagkakaiba para sa inyo ng panalangin at pagdidebosyon? Okay. Sa panalangin naman, sinasabi po natin, pinaniwalaan po natin bilang mga Katoliko, according to the Catechism of the Catholic Church, yun naman po yung batayan ng ating pananampalataya, mga kapatid, na ito'y itataas natin yung ating puso at isip sa Panginoon.
No, yun po yun na pakikipag-ugnayan. Ito'y relasyon, komunikasyon sa ating Panginoon. Tapos, in terms naman sa pagdidibusyon, ito po yung gawain na makikita natin panlabas na gawain na patungkol po sa pananampalataya na maghahatid sa atin palapit sa mahal na pong Jesus Nazareno o palapit sa Diyos. Kaya no, malaki talaga yung differences nung panalangin sa pagdidibusyon talaga. Kasi sabi nga ni Sister Virgie, totoo 'yon, yung pagdating sa panalangin, komunikasyon mo sa kanya yan eh. Yan ang pinaka-communication natin sa kanya. Yung pagdidibusyon, pagpapakita, physical ng pananampalataya natin. Kasi yung panalangin, pagpapakita naman natin yun ng pananampalataya sa pakikipagkomunikasyon. Amen. Dahil dyan, amen ka, Amen. Brother Monsi. Hindi, di ba? Ang guest natin si Sister Virgie. Ngayon po nandito na kayo sa Quiapo. Ano po ba ang ginagawa niyo po dito sa ating simbahan? Okay po, sa pagpasok ko po sa Quiapo, na-assign mo na po ako ng matagal sa formation office na kung saan nagbibigay kami ng paghuhubog sa lahat ng ministries and organizations kasi dati po hawak pa po ng prayer and devotion ang lahat ng ministry and organization. So nung pagdating po ni Bishop o ni Father June dito sa ating parokya, dito po nila nakikita na kailangang i-divide yung mga organization para matutukan, no? Kasi ilan lang kaming staff sa formation din na talagang hindi din namin matutukan lahat ng concern, no, ng members ng ministry and organization. So sa bagong ngayon, no, ngayon na time ni Father June na nalipat ako sa prayer and devotion, na ngayon po ay panibago na namang panibagong kumbaga sinasabi nating may new structure nga lang ngayon ang Archdiocese ng Manila na inilalagay po yung mga ministry and organization kung saan naaakmang makatugon sila sa kanilang pagmimisyon. Katulad po ng prayer and devotion, hindi na po siya prayer and devotion ngayon sa panibagong structure, no? Nabubulol ako, pasensya na. Structure ng ating Archdiocese ng Manila, kundi tinatawag na po siya ngayon ng popular piety. Na kinabibilangan po dito ay Apostleship of Prayer, yung ating Nostra Senora de la Buena Hora, tapos yung Ladies of the Black Nazarene, Legion of Mary, Confraternity of Our Lady of Lourdes, tapos yung ating Ministry of the Blessed Sacrament. No, dati po 10 po 'yan, no, napabilang sa prayer and devotion. Napabilang pa diyan po yung Catholic Women's League, no, at saka yung Love Flock and El Shaddai, including din po yung St. Peter's of Men's Society. Ngayon, sa bagong struktura ng ating Archdiocese ng Manila, ang meron tayong tinatawag na Commission on Service and Charity, na which is yun sa SSDM po yan. So, dun po na pabilang na ngayon ang Catholic Women's League. No? Kasi more on sa kanilang mission po, ang sa sa CWL naman ay national. So, ang kanilang focus o yung kanilang vision mission nila ay more on charity and service or education. So napabilang po talaga sila doon. Tapos ang St. Peter of Men's Society ay napabilang kasi it's more on pag-defend of our Catholic faith, yung mission nila. So napabilang sila ngayon sa Commission on Evangelization. Tapos, ang Love Flock and El Shaddai naman, napabilang sila sa Commission on the Laity, na which is si Kuya Marlon na ang may hawak sa kanila. Tapos, ang sa El Shaddai yung tinatawag kasi nga, ang Love Flock and, Love Flock and El Shaddai ay more on charismatic worship, Yes. no? So, doon sila sa Commission on the Laity. While ang sa popular piety ay napabilang naman kami sa Commission on Divine Worship, na kabilang na rin dito yung mga liturgical ministries. So, ibig sabihin, Sister Virgie, napunta ka ng Quiapo from Formation Ministry Yes po.
to devotion, prayer and devotion, Prayer and Yes. na ngayon ay popular piety. Yes po. Tama. So, sa popular piety po, dito sa ating simbahan, kadalasan, ano po yung ginagawa nyo? Okay. Sinasabi ba nila na, ano po ba yun, sister, yung popular piety? Yes. No? Kasi nga, bago sa kanilang pandinig. Sabi ko, hindi na yan bago, matagal na yan. Ito po yung gawain ng ating simbahan na nagpapabanal sa tao. No? Tulad ng sinasabi natin, pagdarasal ng Santo Rosario, pagdidibusyon natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, pagdidibusyon natin sa mahal na Birheng Maria, yung Eucharistic adoration at yung pagdalo natin ng banal na misa. Which is pinaniwalaan natin na ang banal na misa ang pinakamataas na antas ng Yes. panalangin. Highest Yes. form of prayer nga daw, Okay. di ba? Opo. So yun, bali ano po no, yung since yung diniscuss si Sister Virgie, yun yung ARCAM, yung clustering po na bago, tama, ng ARCAM. So, balik po tayo dun sa ano natin, sa topic natin, pinag-uusapan natin about prayer and devotion, yung panalangin at saka devotion. Para po sa inyo, pwede po bang panalangin lang pero walang devotion? Para sa akin kasi, hindi pwedeng paghiwalayin yung panalangin, debosyon, and mission. No? Naka-intertwine po yan. Correct. Kasi nga, pinaniniwalaan po natin na ang panalangin ang pinakapuso sa pagdidibusyon. At ang pagdidibusyon naman, ang siyang inspirasyon mo na tumulong ka o mag-abot ka ng pagmamahal sa kapwa. So, Opo. so kailangan talaga dapat yan balance. Hindi, Balance. hindi rin Balance. pwede na devotion lang Hindi pero pwede walang puro panalangin. devotion ka lang, Walang wala kang panalangin, Balance. o hindi naman pwedeng mababa ang panalangin mo at sobra ka naman Oo. sa devotion. So, yan yung mga bagay na naibabahagi din sa atin ni Sister Virgie dahil minsan si Sister Virgie nakakapagbigay din sa atin ng information. Kaya pag si Sister Virgie tulad nito, no, marami tayong natututunan sa kanya. Kaya kayo, may mga pagkakataon ba minsan tinanong mo sarili mo na yung pagdedebosyon ko ba or yung Kulang? may ganun no, minsan sarili. Ako kasi yung sa mga formation na natatanggap natin, uulitin ko lang yung lagi ko sinasabi na pagdating kasi sa paglilingkod sa simbahan, yun nga yung panalangin at pagdidibusyon. Kasi yung panalangin, sabi nga, komunikasyon natin yan. Yan yung pagdarasal. Yung pagdidibusyon is physical. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ka pwedeng basta dibusyon lang Dahil sabi nga sa Biblia, hindi lang talaga sa sa tinapay na bubuhay ang tao. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanila na hindi pwedeng puro katawan lupa mo lang. Kailangan din ng espiritu natin ng pagkain. Kaya Yun yun po yung sinasabi niyan, brother, na kung ang pananampalataya mo ay kulang sa gawa, patay yung pananampalataya. Totoo mo. yun. Yun ang natututunan ko sa sa mga formation na tinatanggap natin dito sa simbahan ng Quiapo. Sister Virgie, bakit ba sa atin, no, bilang lingkod ng simbahan, o hindi lang lingkod, in general na lang sa ating mga kadeboto, bakit ba kailangan o kinakailangan natin magdebosyon? Kung halimbawa, sinasabi ko nga, brother, no, na kung ang panalangin, ang puso ng pagdidibusyon, ito yung bunga, ito yung nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na maipapakita, no? Makikita sa tao na talaga yung taong ito ay malalim yung ugnayan niya sa Diyos. Kasi sinasabi natin na ang panalangin, no, ay yung ugnayan natin sa Diyos. At diyan sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, diyan po tayo nakakuha ng inspirasyon na makikipag-ugnayan tayo sa kapwa. So, sa tulong ng pagdidibusyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, natutulungan po tayo na mag-abot din po ng tulong sa kapwa. Parang brothers parang para sa akin ang interpretasyon diyan is makita sa atin ang poong Jesus Nazareno. Yun yung way dapat ng pagdidibusyon na ginagawa natin. Sabi nga maging daw tayo, di ba? Sabi sa Maging, atin, kawangis. kawangis o kaya tayo ng magiging Panginoon. tunay na saksi
no, ng mahal na poong Jesus Nazareno Parang dito ikaw sa yung ginagalawan natin. Kaya malaking yan Saka, hamon, no, Sister, sa pag speaking ng pagdidebosyon, ano-ano ba yung mga klase ng pagdidebosyon po Okay. para sa inyo? Hindi lang naman po ang pagdidebosyon, no, hindi lang naman sa mahal na poong Jesus Nazareno kasi nga marami namang uri ng pagdidebosyon. May pagdidebosyon ng mga banal o mga santo tulad ng yung mga nawala ng pag-asa dyan, pumupunta sa St. Jude tuwing Webes. Yes, yes. No? Meron namang pumupunta din sa Our Lady of Perpetual Help sa may Baclaran. Kasi nga, pinaniniwalaan nila na hindi makapaghindi ang anak sa kahilingan ng ina. No? Kaya hinihingi nila yung intercession na mahal na Inang Maria na matugunan yung kanilang mga kahilingan. So sa pagdarasal din po natin ng Santo Rosario, kasi ito ay, kumbaga, pinapasukan natin yung kasaysayan ng ating kaligtasan. Paano ba tayo iniligtas ng mahal na pong Jesus Nazareno? Kasi sa bawat misteryo po, yun po yung ipinaparating ng mahal na pong Jesus Nazareno, yung kasaysayan ng ating kaligtasan. Kaya dito, isa pa no, may tanong ko lang din. Dito sa ating podcast, no, sinasabi ko to, no, sinasabi natin, ang ating mga kadiboto, pabata ng pabata. No? Pabata ng pabata ang ating mga nais sumunod sa yapak ng ating mahal na Jesus Nazareno or nagdidebosyon. Sister Virgie, paano ba natin maiiwasan na yung ating debosyon is parang nagiging, alam mo yun, tradisyon. Tradisyon Oo, masabi. Masabi. Kasi Masabi tulad yan, lang. sabi ko, di ba, yung mga ating mga kabataan ngayon na nagdidebosyon, which is kasi ang naging background nun, na nakita nila is yung tradisyon na ginagawa. Traditional way ng Oo. pagdebosyon sa Oo. mahal na pong Paano Jesus ba? Nazareno. Ganun. Isang example niyan, bago sumagot si Tita Virgie, no? Isang example niyan, best example ng mga Gen Z natin na nababanggit mo is yung nadadatnan nilang mga pasanan sa kani-kanilang lugar. Correct. Pumupunta sila, okay yun. Celebrate. Sila, celebrate. Kaya lang ang tanong kasi doon, alam ba nila yung Pagdidebosyon. yung true devotion kung bakit nila yun ginagawa? Or ginagawa nila yon kasi nakikita nila yung tradisyon. Nakasanayan. Oo. Nakasanayan. Sure, ganun. Sister Virgie, your... So sa akin naman talaga, ito yung pinaka-challenge po sa pagbibigay, paghuhubog sa mga kabataan sa ngayon, no? Kasi ang paghuhubog naman, yung mga sinasabi nating pagiging katekista, ay hindi lang yan gawain namin, kundi gawain nating lahat bilang mga binyagan, Amen. no? Kasi Agree. nakikibahagi tayo niyan sa misyon ni Kristo, no? So ito po yung paghihikayat sa mga kabataan na dumalo ng mga paghuhubog. Na limbawa, hindi naman nagkulang ang simbahan ng Quiapo kasi meron tayong parish-wide formation, Yes. meron pa tayong mga recollection na ganyan, o mayroon tayong monthly na paghuhubog, so wag sayangin yung pagkakataon na yung matutunan natin ay maibahagi natin sa mga yung new generation. Kaya sa nga, di ba, ngayon. sa atin mga lingkod simbahan, tulad nga ng sabi ni Sister Virgie, tayo yung nagkakaroon ng monthly formation sa ating mga bawat grupo. And then, nagkakaroon ng monthly wide formation or recollection, di ba? Kaya, napaka-importante dun sa ating mga kabataan na dumalo sa mga, tulad yan, bawat simbahan nagkakaroon ng monthly recollection Kaya ni-encourage natin ang ating mga kadeboto, hindi man bata, pati lahat ng mga kadeboto, na nais pang mas lumalim yung kanilang pagdidebosyon sa at least magabayan. At yung ano na yan, yung monthly wide recollection natin, sabi nga natin, open sa lahat yan. Hindi lang para sa ating mga lingkod dito sa Quiapo Church. Ang simbahan po, once na merong monthly wide recollection, yan po ay bukas po ang pintuan ng Quiapo Church kung sino po ang gustong dumalo. At Pwede. sana po, daluhan po ninyo pag pwede Kasi po kayo. hindi man dito sa Quiapo Church, ang mga simbahan nagkakaroon yan ng Meron din. Meron na. meron Sa yan. amin sa amin sa Sampang Crasio Parish sa may Caloocan, meron kaming may ginagawa diyan na monthly recollection na para sa nasasakupan ng simbahan ng Kaya Sampang sana Crasio. tayong mga kadeboto, kung may pagkakataon na tayo, hindi man dito sa Quiapo, marahil malapit sa inyong malapit na parokya, tayo sana maka-attend. Makapunta. Oo. Yun. Para tayo maging ating gabay sa ating pagdidebosyon. Yun.
Sister Virgie, ano lang po, parang medyo papaisip lang din po ako. Kasi syempre, magfa 5 years na ako bilang IOS itong October 2. May kaugnayan po ba ang pagdidibusyon sa misa o sa banal na sakramento po? Sinasabi ko nga, nabanggit ko kanina na ang panalangin, ang puso sa debosyon, na ang debosyon ang magtutulak sa atin papalapit sa Diyos o sa mahal na pong Jesus Nazareno. Now, kung sinasabi mong nagdidebosyon ka sa mahal na pong Jesus Nazareno at hindi mo nakikita ang kahalagahan ng banal na misa, which is nandyan ang kaniyang tunay na presensya, baliwala ang iyong pagiging deboto o pagdidebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Yan minsan nakakalungkot, no? Minsan pinagmamasdan ko po yung mga lingkod sa simbahan. Nalulungkot po ako o naiiyak ako, saan ba nagkulang? Kami nagkulang bilang mga formator. Kasi nga tuwing consecration na dapat hihinto ang isang lingkod kasi magbibigay galang ka, no? Sa katawan ni Jesus o sa banal na dugo ni Jesus na itinataas, pero continuous lang naglalakad Lakad. ang mga lingkod ng simbahan. Nalulungkot ako sa ganong Hindi, totoo yun. eksena. Hindi naman sa kasi pag nagsiserve ako sa loob ng simbahan, pagdating talaga ng santo, yung consecration, kahit may naiihi na parishioner, saglit po. Hindi man lumuhod, pahintuin mo lang talaga. Yun ang pinaka talaga natin. Kahit yung nag-ano na ng kordero ng Diyos, talagang kailangan natin silang pahintuin. Although kahit yung mga kasamahan natin na mga lingkod simbahan, kailangan isa rin tayo sa nagpapaalala Correct. sa kanila. As good example, Yes. bilang lingkod ng simbahan, dapat sa atin mismo ay makita. Makita nila. Correct. Tayo maging isang halimbawa. Kaya Kasi most of the time, makikita mo minsan, nakaluhod ka na, minsan may dadaan. Hindi mo na lang kasi, syempre ikaw, nakapokus ka ron. ka. Parang hindi ka na agad makakatayo para pigilan eh. Pero sana sa mga viewers, sa mga followers at sa mga subscriber natin na nanonood at nakikinig is yun po yung sinasabi po ni Sister Virgie, especially sa mga kasamahan po nating lingkod simbahan, pagdating po sana ng konsekrasyon, tayo na mismo yung mag-stop pagdating ng ganung parte na ng misa, kasi para makita rin ng mga parishioner na mahalaga pala to. Mahalaga pala to. Dahil ito yung tinuro sa atin, kailangan natin ituro sa kanila. Tsaka sana kumbaga hindi lang sana sa consecration na Sa buong misa. sa buong misa sana tayo focus. Kasi nga sabi nga, Stay lang. naalala ko yun dati nung mga elementary days namin nung sa school namin. Lagi sa amin pinapaalala nung Christian living teacher namin na pag nag-attend na kayo ng misa, bago kayo umattend pala ng misa, gawin mo na lahat ng gagawin mo. Magsi-CR ka, kakain ka, or kasi para at least pagdating nung banal na misa, nakapokus ka na lang doon sa pakikinig at Yun, saka doon sa oo. pag-participate. Kaya ang ating, hindi man sa mga Gen Z, sa lahatin na natin, Mm. ng mga kadeboto, ating mga parishioner, once na consecration po hanggat tumigil po talaga tayo. Tsaka yung ituon natin ang ating sarili sa banal na misa. Kung hanggat maaari, huwag kayong mag-cellphone. Ano ba naman yung isang oras? Isang 45 oras, minutes oo. na nga lang kung minsan eh. Mm. Diba? Huwag na tayo muna Yes. mag-cellphone dahil yun yung pinaka oras mo na sa kanya para tanggapin ng yung siksik liglig, Yung Pagpapaya. biyaya. pagpapala Oo. dahil sa banal na misa. Kaya dahil diyan tayo thankful na sa ganitong mga klaseng informasyon Marahil tayo alam na natin to. Oo. Pero syempre yung ating mga kapwa kadeboto natututo, may nadadagdag na kaalaman mula sa ating bisita. Kasi, Bali, na tayo, tapos na tayo sa pagdedebosyon. Doon naman tayo sa kabilang side, yung panalangin naman. Yung kasi yun yung tinanong natin kanina. So, Sister Virgie, meron ko po bang mapapayo o may mensahe sa mga taong nahihirapang manalangin? Kasi may ganun meron. Sadyang kung halimbawa, hindi ka lumaki, brother, sa pamilya mong hindi rin marunong magdasal, Oo. no? Kaya ito yung malaking paano ba natin gamitin yung ating social media
para yung mga kabataan ay maiabot natin ang kahalagahan ng panalangin. No? Kasi nga, sinasabi nga mismo ng mga alagad ni Jesus, paano ba magdasal? Kahit man lang yung Our Father, maituro natin sa kanila. Malaking Correct. bagay na pa yun. Kasi ang napapaloob, kung pag ninilayan nyo po yung nilalaman po, namnamin nyo po yung bawat mensahe sa panalangin na itinuturo ng mahal na poong Jesus Nazareno sa atin, napapaloob na yun yung 5 P. Ano ba yung 5 P na yun? Una, nandun yung pagsamba. Praise. Why we need to adore God, to praise God, no? Kasi nga, siya ang pinagmula ng buhay. Siya yung lumikha sa atin. Pangalawa, bakit kailangan nating magpasalamat? Magpasalamat tayo dahil siya din ang pinagmula ng lahat ng biyayang ating tinatanggap. Pangatlong P, kailangan din tayong matutong magpatawad. Kasi humihingi tayo ng kapatawaran, pagpapatawad. Humihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Tapos nandun yung ikaapat na P po ay pagsusumamo. No? Kasi lagi lang tayong hingi ng kung ano-anong hinihingi natin. No? At panghuli, dapat matuto po tayo na mag-alay, no? Ito yung pag-aalay ng ating sarili. No, katulad ninyo na mga lingkod dito sa simbahan, kahit umulan man o bumagyo, nandoon yung nakikitaan ko sa inyo yung dedication, yung commitment to serve God, to serve na sa mahal na poong Jesus Nazareno. Dapat yun yung magdadala sa atin kung nakasentro yung panalangin natin sa Kanya. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Praise. Wait lang. 5 P. 5. Okay. Okay, Kala 5 ko Ps. 4 piece lang. 5 5 Ps. piece pala. Ba't hindi 5 Ps to? Isa-isay natin ha. Una, Pagsamba. pagsamba. Praise. Pagpapasalamat. Okay, pangatlo po ay paghingi ng tawad. Pagpapatawad. Pagpapatawad. Pang-apat ay pagsusumamo. Pagsusumamo. Pang-5, nandun yung pag-aalay Pag-aalay. natin ng Pag-aalay. ating sarili Sarili. sa Kanya. Mga Ganda kadiboto, nun. tandaan po ninyo yung 5 P's. Oo. ni Pagsamba, pagpapasalamat, pagpatawad, pagsumamo, pag-aalay ng sarili. Napakaganda nung way ng pagdarasal na doon para sa mga nahihirapan na magdasal. Yun yung yun yung magiging guidelines nating lahat. Yung 5 P's na yon na yung pag-aalay ng sarili. Katulad ng poong Jesus Nazareno. Andun yung pag-aalay niya ng sarili para sa atin, para matubos tayo sa pagkakasalang nagawa natin. Pero curious lang ako sa inyong dalawa naman. Curious lang Oo ako. na naman. Hindi Ano sa inyo naman ang yan? dalawa. Yes. Oo. Yun yung dalawa. Kasi kanina na pa natin tinatanong si Sister Virgin. Hindi, pagdating sa panalangin kasi, paano kayong magdasal? Ang ibig ko sabihin na ano ka ba yung, Pamamaraan? yung paraan, ano ka ba yung parang kinakausap mo lang siya na parang kaibigan? Or nagdadasal ka lang na yung mga memorize mo lang na dasal? Kayo po, paano kayo magdasal? Ako kasi Kombinasyon ba? Ginagawa mo siya kombinasyon? hindi. Natutunan ko kasi yung pagdarasal dun sa naging kaibigan kong pare, yung which is 2 years na siyang patay. Friars kasi siya. Saint Maximiliano Colbe. Si Father Leo. Sumalangit naman. Yung abbreviation ng pray. P-R-A-Y. Ano naman yung PRAY? Yung P-R-A-Y, yung P is for praise. Yung R is for repent. Yung A po for ask. Yung Y is for yield. Pray. Yun yung pinapractice May ko. abbreviation. And that Ayun, is ha? beautiful. So ano ka, pag nagdadasal ka rin, minsan spontaneous din. Pero ngayon kasi, yun kasi yung itinuro ko sa mga anak ko ng way ng pagdarasal. Ako kasi puro pagpapasalamat na lang tsaka paghingi ng tawad. Kasi wala naman na akong hihilingin. Ganun na. Kontento ko kung anong meron Ikaw, ako. brother RJ, Ako paano? ako araw-araw namang darasal, no? Pagkagising sa Lagi umaga, Yes. kalimutan Lagi ko naman. lang kumain, mag-almusal. Wag lang Parang hindi totoo yan. Kalimutan Oo. mag-almusal. Kalimutan ko na yung almusal pero babawiin ko yung tanghalian. Ah. Di ba? Baka nga kalimutan na magdasal, wag lang hindi makakain. Oo. Siyempre, di ba? Ako paggising sa umaga, kinakausap ko ang Yes. ating Tama Panginoon, naman. no? Yung parang casual, Mm. no? Dahil ang mahal na Jesus Nazareno
napaka ano yan eh. Alam mo yon, napaka babait, lahat na. Kasi isipin mo, mapakumbaba. Kaya alam kong pag kinauusap ko siya, na parang normal na Kaibigan ko siya kinakausap, na Parang nandiyan lang Bro, sa tabi mo. no? Oo. good morning, salamat sa panibagong Oo. umaga. No? Parang ganon. Tapos, parang, kinakamusta ko rin eh. Alam mo, may na, kasi gusto ko may makausap. Santino, ikaw yan. Oh, bro, kamusta bro? Yeah, may mga ganun eh. May mga ganun pagkakataon. Kasi depende rin yan minsan sa emosyon mo. Oo. Diba? May time, minsan, kinakausap ko siya na, minsan, umiiyak ka. Kasi depende yan sa emosyon eh. Hindi lang yan depende rin sa pinagdaraanan mo. Depende rin yan kasi sa nararamdaman mo. Minsan may ano eh. Pag Oo. nagdasal ka, parang nagtatanong ka pa. Oh, minsan kasi magdarasal ka, minsan naluluha ka. Hindi mo alam saan nanggagaling. Kasi nga may emosyon eh. Na ganun pagkakataon. Pero ako minsan, maputol lang ito. Ako minsan, pag pag gusto kong magdasal, ewan ko kung na-experience yun rin to ha. Ang dami mong gustong sabihin, pero Hindi mo na ang masabi. tumatakbo sa utak mo, puro salamat po, salamat. Paulit-ulit. Pero ang dami mong gustong sabihin. Ako madalas kong na-experience yan sa akin. ito, sorry man. Lalo pag tapos ng piyesta, pag naipasok na natin ang mahal na Senyor Diyos simbahan. Ang dami kong gustong idasal, banggitin, pero wala. Talagang tumatakbo sa utak. Salamat. Salamat po, Pasasalamat. salamat po. Tapos iyak na lang ako ng hindi ko malaman. Pero siguro isang bagay lang din. Siguro may bahagi ko sa mga kapwa deboto. No? Ako, pag nagdarasal, never ko talagang tinanong or kung ano man yung pinangyayari. Siyempre, may mga bad moment nangyayari sa buhay. Never ko tinanong sa kanya, bakit nangyari to sa akin? Tinatanong ko sarili ko. Kasi, positibo pa rin eh. Na parang questioning ko ang ating mahal na Jesus Nazareno. Lord, bakit ako? Ba't nangyayari sa akin to? Naglilingkod naman ako sa simbahan. Nagbabahagi ako ng mga gawain mo. Pero bakit? Sorry, pero hindi ko Hindi siya talagang, sumagi. parang hindi ko kayang sabihin. Hindi ako kasi dumaan sa akin yan. Dumaan Ha? sa akin yan isang beses. Oh, kasi nga 'di ba, syempre may pagkakataon talaga na mararamdaman mo yung mapapatanong ka. Pero hangga't maaari, alam mo yun, minsan naiisip mo na pero hindi mo kayang sabihin. Oo. Ganon. Yun, kaya ako kasi kayo natanong. Wait lang, sorry. Sister Virgin, normal lang po ba yung ganon? Normal lang, no? Tulad ng sinasabi mo nga, brother, na parang kinakausap mo lang ang Diyos na parang kaibigan lang, casual lang. Ganon din ako manalangin. Hindi naman talaga wala naman tayong sinasabi natin, ito yung tamang Tama. pagdarasal ha, na susundan mo talaga. Pero ano nga ba talaga ang nilalaman ng puso mo? Kasi nga sinasabi natin, itataas natin ang isip at puso natin para sa Kanya. So kung ano yung nilalaman ng puso mo, malaya kang sabihin sa Kanya na hindi ka hinuhusgahan ng Diyos. Minsan kasi yung magdadasal ka pero wala nang nasasabi, inaiiyak ka na lang. Yes. May Ano daw mga- po, yun sister, yung- tama po, di ba? Yes. Parang ano po yun yung hindi mo kayang sabihin pero alam na niya sa Yes. pamamagitan ng Hayaan mo nara- na lang. Yes, Hayaan mo opo. na lang ang Diyos na mangusap sa'yo. At the same time, yung puso mo na mangungusap sa Kanya. May ganun, may ganun, may Meron, ganun. Hindi mo may paliwanag. Wala, oo. Pag nandun ka na, Iyak ka na lang Oo. talaga, iyak ka na lang, iyak ka na lang. I Hindi feel na you, bro. kaya, hindi mo na kayang sabihin. Pero sabi nga hindi mo pa yan binabanggit pero alam na yan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno kung ano yung nilalaman ng puso mo. Yun ang totoo doon na pag tinama, yung lalo sa adoration. Yun nga, Pag adoration. pumasok ka sa adoration, Oo. wala ka na masasabi. Wala na talaga. Iiyak ka na lang sa loob. Na-try ko kasi. Yun nga, Na-try ko sa ayun din, adoration. dun kasi babaksak yung sa pagdating sa panalangin kasi napakahalaga rin ng yung ambience ba na tahimik. Tama po. Kasi sa Adoration Chapel, yung ambience doon sobrang napaka-solemn, napakatahimik. Lahat ng gusto mong sabihin, masasabi mo kasi wala kang ibang maririnig kung hindi yung sa isip mo lang, yung mga prayers mo lang sa sarili mo. Ito, speaking of prayers, Sister Virgie, tanong ko lang po. Siyempre, tulad nga natin, di ba, mayroon tayong pamamaraan paano makipag-usap sa Panginoon, sa ating mahal na Jesus Nazareno. No, pero kinakausap natin siya parang kaibigan. Pero siyempre, di ba, may tamang pamamaraan. Di ba? Tamang pamamaraan tulad ng anong paghahanda na para manalangin. Para manalangin. No? Hingin mo yung biyaya.
Lord, ipadala mo yung iyong banal na espiritu. Kasi nga, pinaniniwalaan natin mga Katoliko na ang pagdarasal o panalangin ay bunga yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Which is gift po yan. Na yung three theological virtue, which is pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Nandyan na yan sa puso ng bawat isa sa atin nung tayo bininyagan. So, talagang i-enhance lang yan na pagkahalimbawa, makikiisa tayo sa, halimbawa may prosesyon, may nagdarasal. Kasi yung prosesyon ay pagpapakita po yan ng panalangin, pagpapasalamat o pagpaparangal natin sa mga santo sa nagawa nilang habang sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. No? At yung mga pagdiriwang na yon ay yung maghahatid sa atin na to become more closer to God. So, ibig sabihin, yun, tulad yan, yung pagpuprosesyon, yan ay isang pamamaraan ng panalangin. Panalangin. Mm. O kaya kasi sinasabi, bakit nais ba nilang makahawak sa lubid? Siguro, kaya pumapasok sa utak ko, siguro sila din yung katulad ng isang babae na nagsasabing, mahawakan ko lang yung Correct. laylayan ng kanyang damit, gagaling ako sa aking karamdaman. Yun. Faith yun eh, Faith, malalim oo. na Yun pananampalataya. yung pananampalataya na tulad nga sinasabi natin, 'di ba? Walang sino man ang makakasukat ng iyong pananampalataya. Pero yung Yes. yung story noon, yung babae noon, every time na sa Facebook, dumadaan siya sa wall ng Facebook ko. Kahit ilang beses ko na siyang napanood, naiiyak pa rin ako. Nakakaiyak pa rin kasi tama nga yung sabi ni Sister Virgie. Ganun tayong mga Katoliko, ganun tayo manampalataya sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na parang sa dalaw Nazareno, mahawakan lang nila yung laylayan ng damit, okay na sila kahit hindi na sa paa, hindi na makapagpuna sa kamay, yung dulo lang ng damit. Na-experience namin yan na ganun tayo mga Pilipino sumampalataya sa sa mahal na pong Jesus Sister Nazareno. Virgie, tanong ko lang din. Gaano kahalaga pag ikay magdarasal na dapat nasa isa kang tahimik na lugar? Sa akin, binabalyo ko yung tahimik na lugar. Though sinasabi naman na prayer happens everywhere. Okay. Kahit natutulog ka o kahit naghuhugas ka pa ng pinggan dyan o anong ginagawa mo, pwede kang magdasal. Pero sa akin, kasi effective sa akin na yung halimbawa hating gabi, tahimik na yung paligid. Silently na tulad nga sinasabi ni brother, wala kang masasabi pero alam mong ang dami-dami mo nang itinaas sa kanya gamit ang isip at puso mo. Yun yung parang alam mo na yung sasabihin mo. Pero pag nandun ka na, nakuha mo na yung ambience, nakuha mo na yung prepare ka na, ready ka na. Tas wala. Blanco ka pa Wala ka nang masabi. Pero sa akin lang po mga brothers, makakatulong din po sa ating mga kadiboto na lumago yung kanilang panalangin, yung magdarasal na pakikiisa sa pagdarasal ng Santo Rosario. Malaking bagay din po yan na matulungan sila na mapasok nila yung buhay panalangin sa pakikiisa. Lalong-lalo na sinasabi natin na ang banal, sa pagdiriwang ng banal na misa, dapat ibigay natin yung full conscious and active participation. Kasi yun naman talaga yung pinaka-highest form ng ating prayer. Ikaw ba, kayo, mga brother, tanong ko lang, naabutan nyo ba or nabigyan ba ng pagkakataon? Kasi kami nung maliliit kami, kada 6 p.m. ng gabi, nag-rosaryo kami ng... Nag-i-angelus kami. Nag-i-angelus kami pag 6 p.m. Parang ngayon, parang nawawala na no? Kahit yung pagmamano siguro, as simple as that, pagmamano ng nakakatanda, parang bibihira na lang akong nakakakita. Sayang kung mawawala yung mga kaugaliang Pilipino. Yun yung sabi niyo nga, tradisyon. Ang tradisyon naman ay nagbubunga din naman may magandang bunga din yan sa ating kaugaliang Pilipino na sana hindi mawawala. Kasi kahit na ang prosesyon, sa tradisyon po yan. Pero pwede nating, yung holistic ba na approach na nagpo-prosesyon ka na may nangyayari sa buhay ng bawat isa na binago ka ng Diyos. Kasi kanya-kanyang naman, first it's our personal
yung encounter with God, kung paano tayo niya sabi niyo nga sa isang ano lang, talagang biglang nagbago ang isang tao. Ako kasi hangga't maaari, pinipilit ko na magpatuloy yung ganun kasi inabot ko yun yung Angelus. ngayon kasi Kahit naglalaro kami nun, titigil kami. oo, ngayon kasi parang hindi naman ako nagbibigay ng dahilan, pero parang nagkaaroon na kasi ng parang pagkakataon na kailangan mo siyang hindi man sumakto ng Angelus, kung lumagpas man, magawa nyo pa rin kasi tulad ng trabaho, tapos yung isang anak ko sa school, anong oras na nakakauwi. So hanggat maaari, ang ginagawa naman namin, bago kami maghapunan, kailangan matuloy pa rin yon. Tapos, yung tulad nga ng sinasabi natin tradisyon, yung sinabi ni Sister Virgie, yung pagmamano, hindi ko naman pinapagalitan ng mga anak ko, pero hanggat kaya ko na mag-bless ka, kailangan pa ulit-ulit na para hanggat bata, malaman nila na yung pagmamano pala is way of respect sa mga nakakatanda. Yun yung pinaka-inaano. Hindi lang tradisyon. Oo, hindi lang siya tradisyon kung hindi pagpapakita ng respeto. Tulad ng sa pagdarasal natin, yung every 6 ng gabi, yun yung way rin ng naman na sa atin, sa pananampalataya naman natin, yun naman yung way ng pagpapasalamat natin sa nagdaang buong maghapon. Yun. And that's so beautiful. Ako, madagdag ko lang din. Meron kasi, Sige, dagdagan mo pa rin. Sige. alam mo yung Dagdagan mo lang. ginagawa natin sa mga iyos na na dalaw tahanan. Yan, isa pa yan. Yung dalaw tahanan, Yan. yung kung saan meron tayong mga replikang maliliit per Maliliit. organization na dinadala natin sa mga iba't ibang bahay ng mga members. Mm. Linggo-linggo yan. Isang May linggo. ikot yan. Isang linggo sa isang linggo sa Ikot akin. yan. Taon Pero na. kung nakausap, Taon na binibilang yan. oo, taon na. taon na siya. Ngayon kasi meron, dito lang, lately lang, may nakausap akong isang member, but medyo hindi pa naman siya ganun kabata, hindi rin ganun. Nasa middle age siya. Sabi niya sa akin, Sek, ang ganda nung ginagawa natin na dalaw tahanan. Kasi siya pala, kinalakihan niya na nung bata siya, merong, yung mga Legion of Mary, kung alam niyo, may birhen na dinadala rin sa kanila linggo-linggo nung buhay pa yung lola niya. Since yung nawala na yung lola niya, natigil yon. So hanggang tumanda na siya, nito na lang ulit siya naka-experience ng ganun. So parang fulfilling yun para sa part natin na yung nakasanayan niyang tradisyon na yon at saka yung way ng panalangin kasi pag every time na bumibisita, nagdadasal sila. Ay nawala, ito binalik nga natin. Parang ang dating sa akin nung sinishare niya yun, parang ang sarap lang sa pakiramdam kasi naibalik natin yung nakasanayan niya Tradisyon. na tradisyon na merong debosyon. Pero nung araw talaga, sa Legion of Mary, Lourdes or Fatima po, yung dinadala po nila. Fatima usually. Oh, Fatima. tapos meron pa dating Lord of Pardon na umiikot din yan sa mga barangay, ang mga bahay-bahay. Yun yung inabutan ko talaga na ngayon kasi wala na. Meron pa Actually, dati. brother, meron pa. Dito sa community ng Quiapo, na ginagawa ng Family and Life and sa yung mga Marian organizations na nililipat po nila bahay-bahay. No, every Saturday po yan, brother, na nagdarasal sila sama-sama together with the family. Sama silang nagdarasal ng Santo Rosario. At the same time, kung nandyan naman yung ating mga guests na mga seminarians, nagbabiblia Razal din naman yung ginagawa Bumibisita rin nila. sila. Yun yung yun yung kinagisnan ko. Yan, yung mga nagbababat nag-aakyat ng Mama Mary, Lord of Pardon. Tapos meron pa nung araw, nung bata ako, mamong kung tawagin yung Jesus Christ na nakaupo, yung nakagapos. Tapos may mga sugat, meron yan nung araw. Talagang ganyan yung kinalakihan ko noon. Di pa ako pinapanganak siguro nun. Yes. Inabot mo nga Angelus. Hindi mo napapansin yun, brother, na time po yun ng pabasa na naglagay si Brother JP po. Yung gapos. Gapos. Doon sa Plaza Miranda po. Parang sentensyado kung tawagin. Yun na yung di ba? Jesus sentensyado. Scourging. Scourging na yun. Parang scourging of the pillars. Scourging of the pillars.
Kaya, No yun. comment talaga siya. Alam mo, Pinaninindigan talaga niya. marami ako natututunan. Ito hindi porket tayo lingkod ng simbahan. Alam na natin Alam lahat. na natin yan Totoo lahat. yun. Hindi, oo. Hindi. Kaya importante tayong mga lingkod. Sabihin na natin lingkod, di ba? Na tayo nakikinig pag mayroong mga Formation, seminars. seminar, recollection. Kaya ako tulad ko, di ba? Marami akong natututunan. Kaya nakakatuwa sa podcast na to, na-educate. Hindi lang mga manonood, kundi tayo mismo ring mga lingkod. Kaya, Sister Bergie, ito maitanong ko na lang din. No? Para sa ating mga kadiboto, paano pwede nyo isuggest o paano ba ituro na pamamaraan ng pagdarasal? Yung iba kasi dyan, parang, paano ba natin sasabihin na, paano ko sisimulan magdasal? Okay. No? So sa natin, gagamitin po natin ngayon yung social media, brother. Marami na kasi pong nakaano na po online na makiisa ka lang doon. Hayaan mo lang yung sarili mo, yung especially yung meditative prayer. Malaking para sa akin lang po, no, na may mga members ng prayer and devotion na ginamit ko yun sa kanila na try to be silent and allow God to speak in you. No, pinapakinig ko lang sa kanila yung love letter ni God sa atin. Effective yun. Effective kasi kusa talagang yung maramdaman mo na tumulo yung luha nila, na masasabi nila na nakaramdam sila, na nakikipag-usap sila sa Diyos at the same time ang Diyos sa kanila. Kasi hindi naman kailangan na tayo yung maraming sinasabi. Hayaan din natin na magsalita ang Diyos sa atin. Oh. Ako kasi sa bahay, kami, meron kasi akong Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian, na nagpagawa po kasi kami noon. Kapag yung wala akong masabi, pero gusto ko, isa po kasi akong Marian devotee noon pa, nung wala pa po ako rito sa simbahan ng Quiapo. Pag wala talaga akong masabi o gusto ko lang ng isang tahimik na gusto kong magdasal pero alam kong wala akong masasabi, nagpapatugtog ako ng Marian song. Papatugtog ako, tapos nakaupo lang ako sa harapan niya, tapos may kandila lang yung dalawa, hawak ko lang yung rosaryo. Hindi man ako makapag-rosaryo ng dire-diretso, pag napakinggan mo yun, wala kang ibang sinasabi, pero dire-diretso yung tulo ng luha mo. Nangyari sa akin yan. Kaya nga sabi ni Sister Virgie, no, gamitin natin ang teknolohiya sa mga panahon na ito. Alam natin maraming mga pwedeng gawin sa, syempre, nag-i-evolve ang technology. Pero 'di ba, gamitin natin 'to sa maayos, sa magandang pamamaraan. Ako, speaking of technology, YouTube. Ako, itong lately, minsan kasi pag ginagawa ko, pagpapasok ako sa umaga, minsan magdadrive motor, may Bluetooth headset ako eh. Bago pagsasakay ko na minsan ginagawa ko, bago ko magdasal talaga, magpapatugtog, mag-YouTube ako, magsisearch ako ng mga, kunyari, Our Father na kanta. Tapos pakikinggan ko siya. Habang nagdadrive na ako noon. Tapos, after noon, pag nakatapos yung kanta, tsaka ako magdadasal. Yun sa akin, yun naman yung isa sa mga paraan ko ng paggamit ng social media. Like YouTube. Kasi, Ako pag bumabiyahe ng malayuan na nakamotor, puro worship song lang yan. Kasi kailangan yung presence mo sa pagdadrive nandun, pero may guidance. May guidance kasi may pumapasok Pero sa'yo na mahina ganun. lang yung music na yan. Oo, ah. hindi syempre, malakas. mahina lang Hindi yun. pwedeng malakas. Oo, kasi, di ba? ganun siya. Hindi pwede. Tulad hindi nga pwede. sabi ni Sister Virgie kanina, no, yung bago mo simulan yung panalangin. Actually, tulad nga sa, hingin mo muna yung awat grasya ng Panginoon bago ka manalangin. Kasi alam nyo, ito sa mga kadiboto natin, sinasabi ng Sister Virgie kanina, no, yung makapag-meditate ka, makikinig ka ng mga, ma-relax yung utak mo. Before, nagkaroon kasi ako ng anxiety depression. Nagkakaroon ako ng panic attack. Pag nangyayari sa akin yun, nakikinig lang ako ng gano'n, nire-relax ko yung sarili ko. Hinahayaan ko yung Diyos ang mangusap sa akin. Di ako makatulog eh. Alam mo, sandali lang. Maya nakakatulog na ako. Kaya,
So parang prayer pala yung outlet mo pagka Yes, yan naman talagang Oo. dapat kailangan Oo, natin yun. sa buhay. Tama. Ang pagdarasal Mm. Huwag natin kalimutan lagi magdasal pagkagising sa umaga, Bago matulog. Mm. pagising sa umaga, bago kumain, kumain, hangga't maaari pagkatapos kumain, bago, bago ka matulog. gumawa ng Yes. gagawin mo or Trabaho, papasok. bago ka magtrabaho. Totoo yun. Ayan ang pinaka-effective. Hindi naman kasi siya masasabing napaka-sarcastic naman. Every gagawin mo magdadasal. No, guidance mo yun eh. Mm. Guidance mo yun. Isa lang ang kaya kong sabihin na hanggat kaya mo magdasal sa bawat gagawin mo, gawin mo. Dahil ang buhay ng tao, hindi mo alam kung hanggang kailan. Yun ang totoo. Yun ang totoo ron eh. Kaya, speaking of ginamit ko na yung salita mo. May may isang chapter ng isang samahan ng mga mamamasan sa Quezon City. Nag-anniversary sila. In-invite nila ako bilang magbigay sa kanila ng inspirational talk or magbigay ng tinatawag nila na 135 something. Yung Kapag kantada, yung kantada. yung parang kantata. Hindi ko ginawa yung ginagawa nung nakikita ko na naging tradisyon na may hawak na kandila, nagpapatulo sa kamay ng kandila. Sabi ko, hindi ganon. Hindi ganon ang ipapa-experience ko sa inyo kasi hindi ko kinalakihan yung magpatulo ka ng kandila dahil hindi naman yan sinabi ng Diyos sa atin. Dahil gusto mong matuluan para maramdaman mo yung naramdaman niya. No, ginawa niya na nga yun para sa atin eh. Hindi ka na mag-aalay para sa kanya dahil siya nag-alay para sa'yo. Ang gagawin mo lang, humingi ka ng tawad, magdasal ka. Yung 135 na ginawa ko, rosaryo lang talaga. Tapos, doon ko ginamit yung media. Doon ko siya, yung lahat ng mga tugtog ng mga worship song, after ng every mystery, yun lang pinapatugtog ko. Wala akong ibang sinasabi, pero doon, naramdaman nila na, hindi pala kailangan na magtutulo ka ng kandila para maramdaman mo Tama. nandiyan yung Diyos. At ito, Ayan na. may katanungan dito sa ating studio. No? Request ko lang yung ating katanungan. Sige nga, sir. Ayan. Ito tanong to sa atin lahat, no? Kasi maganda tong tanong na to. Kaya gusto kong balikan itong sa ating pananalangin. Lagi na lang ba tayo ang nagsasalita at kumakausap sa Kanya? Nagkaroon na ba tayo ng pagkakataon na pakinggan ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin? Ano ang interpretation mo dyan sa... Unahin ko muna si Sister Virgie. Okay, sa akin tulad nga ng nabanggit ko kanina, brother, na hindi kailangan na sa lahat ng panahon ikaw lang yung magsalita. Kaya sinasabi ko sa iyo na minsan nakikinig lang ako ng meditative music, hinahayaan ko ang Diyos na mangusap sa akin. Para sa'yo. Ako may time na isang beses sa isang linggo, yung bell lang ng simbahan pinakikinggan ko. Nakaano siya sa piniplay ko lagi yun sa YouTube. Yung parang kampana lang. Isang kampana lang, tang, isang haba. Tapos susundan ulit. Parang nagaano sila ng Angelus. Tahimik, wala akong sinasabi. Naka-engine seat lang ako. Tapos naka-gano lang kamay. Yun lang pinakikinggan ko. Hindi ako nagsasalita, wala akong hinihingi, basta lahat wala. Pero, nakabukas yung puso ko sa pakikinig sa kanya. Nangyari yun, isang beses sa isang linggo ginagawa ko. Ako naman pagdating dun sa kasi literal na naman pag tayo po ay nagmamalat. Nagbibinata eh. Sorry po. Nagbibinata. Hindi, kasi kaka-18 lang. Kaka-birthday lang kasi niya. Kaka-18 lang kasi nung nakaraan. Hindi. Kidding aside mga kadiboto. Kasi pag tayo nagdadasal, literal naman hindi naman natin maririnig yung boses niya eh. Tama. So tayo lang yung madalas nagsasalita. So kasi baka mamaya meron diyang pilosopo na nagdadasal ako tapos hindi naman siya sumasagot. Hindi naman talaga maririnig 'yon. Pero ang basihan ko sa ganun yung mga pintuang binuksan niya at saka sinarado. Kumbaga ang akin yung ano man tawag dito yung naging epekto ng pagdarasal mo. Kung ano yung binigay niya. Doon ko mas nararamdaman yun bawa. Yung sagot niya. Oo, yung sagot. Yung binigay niyang, ano bang may word sa ganun ay isi-search ko pag uwi ko, ite-text ko na lang sa inyo. Pero Sige. sana na-gets niyo yung ibig kong sabihin.
Nagdasal ako na sana, senyor, ganito, ganyan. Maya-maya, hindi mangyayari yun, may ibang opportunity, may ibang pintuan siyang bubuksan. Yun na yung sagot niya para sa akin. Yun na yun. Doon ko nararamdaman yung tugon niya sa mga Ano siya, binasal ko. itatama ko lang ng konti. Yung parang rejection, yung rejection kasi na sinasabi niya na pag hindi niya binibigay. Rejection kasi ang tawag ron. Pero hindi pala siya rejection. Redirection. Oh, parang ibig sabihin, di ba? Kung di yan ko pinagkaloob sa'yo yung dinadalangin mo, isang bagay pwedeng, una, baka hindi pa yung oras, or Oo, yun. may masigit ka akong Mas ibibigay magandang sa'yo, plano sa'yo. or pinoprotektahan lang din kita. Parang ang Baka kasi pwedeng makasama yang sa'yo. Hindi maging maganda epekto niyan sa'yo. Siguro ganun. Siguro sa akin itong tanong kasi na to, minsan natanong na rin sa akin to before. Di ba? Tayo kasi, syempre nagdarasal tayo. Kinakausap natin ng Diyos. Di ba? Nagdarasal tayo sa Kanya, kinakausap natin siya. Pero, pag siya na nagsalita, hindi natin sinusunod. Sa paanong pamamaraan? Sa mabuting balita ng Panginoon. Diba? Yung mga katanungan, mga pinagdarasal natin, sinasagot niya tayo through Bible verse. Diba? Na hindi natin sinusunod. Na kasi gusto natin minsan, yung tulad nga sabi nga ni Brother Jacob, yung gusto natin lang masunod kung minsan. Nakakalungkot nga lang dyan. Dumarating sa pagkakataon. Ito narinig ko na to sa mga ating mga kaparian, na minsan tinuturuan na natin ng Diyos no, na masunod tayong masunod, di ba? Na tulad nga may iba pang pagkakataon o pamamaraan na ibibigay ko sa iyo, hindi yung gusto mo pwedeng mangyayari. Kasi kung hindi naman yan makakabuti sa iyo, hindi ko ipagkakaloob. Diyan papasok yung kasabihan na yung if you get what you want, that's God's direction. If you don't get what you want, that's redirection. that's God's protection. Yun. Ah. Diba? Yun. Naituwid din niya yung kanya. Pinoprotektahan ka ng ating Panginoon. Kasi naman hindi naman kasi all the time talaga Tayo- nang hinihingi, dinadasal natin binibigay. Tayo kasi masyado tayong Gusto mo ikaw matatampuhin lagi. Lord, di mo pinagbigyan, ano ba yun? Di ba? Bakit siya? pinoprotektahan. Puro ganun Alam, may mas maganda pala. Yes, may mas maganda at pinoprotektahan ka na. Ano nga sabi nga, if the time is right, I the Lord. Will make it happen. Oo. Anong Katuwa asawa rito, nagbabao ng Diba? Hindi, Sister Virgie, di ba? Matthew ba yun? Basta, Matthew, nandito sa Bible yun. Isaiah. Basta Parang nandito sa Isaiah. Bible. Yun. If Kaya- the time is kaya- right, I the Lord. Will make it happen. Panis. Amen. Ikaw, kuya. And so on and so Dahil dyan, mga kadiboto, kung inyo pong nagugustuhan ng ating mga usapan, patuloy lang po kayong mag-follow. Of course, i-like nyo, mag-subscribe, at i-share nyo ito sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, itong ating podcast. Tulad ngayong araw na to, di ba? Marami tayong mga natututunan mula kay Sister Virgie. Unang-una na dyan, yung 5 P's. 5 P's. Kay Brother Monsi, yung pray. Oo. No? Talagang itong platform na to ginagamit natin sa The best of the best. makabuluhan na, alam mo, nakakatuwa itong episode na to. Ang dami ko natutunan. Kaya minsan tulalala lang ako. Kasi nakikinig ako nakikinggan ko na hindi to normal na pag-uusapan. Di ba tayo minsan magkakaibigan? Hindi naman natin ito madalas Tsaka na feeling ko pag-uusapan. kulang tong episode natin na to. At dahil At dyan, Part At kung 2. tatanungin ba natin si Sister Virgie kung gusto natin pa at gusto pa ng mga kadiboto natin of part course, 2, syempre, papayag po ba si Oo, Sister Virgie marami ng pa part tayong 2? matututunan kay Sister Ako Virgie. naman ay bukas sa bukas naman na magbigay sa akin ng magbigay ng aking mga karanasan, inspirasyon o natututunan na ito yung pamamaraan natin na bringing the joy of the gospel. Kasi kailangan nating ipahayag ang mabuting balita, hindi lang yung mabuting balita, kundi mailapit natin ang ating mga kapwa kadiboto sa mahal na pong Jesus Nazareno. At dahil dyan, sa ating mga followers, viewers,
listener at subscriber. Ito pong episode na to, ito po ang isa sa pinakamaganda rin po nga natalakay namin. Kaya sa mga nais po na mag-share ng inyong mga favorite gospel or verses sa Bible, Oo. i-share nyo po yan. Ano, I-share nyo po yan oo, dito. oo. I-comment nyo po yan. Oo, Babasahin po namin yan. Mapag-usapan natin. Tulad nga po nung sinabi po namin ni Brother Jacob kanina, isa po yun sa lagi naming naririnig o nababasa sa Bible na pinagdadaanan din namin yon na yun lagi yung nagiging sagot na if the time is right, the Lord, We'll make it happen. yon. Yeah. Ikaw kay RJ. And that is Eh, beautiful. that is beautiful. Anyway, So, anyway, sa kanyang pamamaraan kasi tayo kinakausap so, ng bago Panginoon. natin selyuhan ang ating Yes. episode At ngayon. hindi lang yan, may daragdag. Mamaya, hanggang part 3 to. Oh. Ini-encourage ko rin, no? Ako guilty ako minsan eh. Yung pagbabasa ng Biblia, napaka-importante. Ano ba naman sa isang araw Nagbukas ka. magbukas ka. Hindi lang basta binuksan, hindi lang yan basta ibabaw Binasa. ng altar na inaalikabukan, no? Basahin natin. Mm. Dahil may mga kasagutan ng iyong katanungan na dyan mo makikita. Ano nga yan one time try mo lang na may bumabagabag sa'yo. Dasal ka, buksan mo yan. Yung unang verse na mababasa mo, yun yung sagot. Ay, ito pa. Ito pa. Tama po, di ba po, Sister Virgin? Ito nakakatuwa one time. May isang iyos na lumapit sa akin. Alam mo, gusto niya magbasa ng Bible, sister. Ang problema niya, hindi raw niya alam paano magbasa ng Bible. Yan. Hindi kasi may guide kasi Pero di ba? Meron na sa Si Sister Virgie, yan. Awit at Papuri. Iyan po yung daily gospel reading na mababasa nyo na yung first reading, yung salmo, actually meron pa yung nandun na yung lahat. Minsan may reflection ng pare. No, yung homilya ng pare, nandun na. Ano nga po ulit, Sister Awit Virgie? at Papuri. Awit No? at Buksan Papuri. niyo yan kasi mababasa po ninyo yan sa yung daily gospel, yung readings for the day, mababasa po ninyo Yun, yan. so lahat No? naman Yun, tayo, nandun na. may cellphone, lahat naman, di naman natin kailangan ng mamahaling cellphone para and data. Halos lahat naman tayo, nakakapag-Facebook nga tayo, di ba? Yung cellphone mo na curve, buhay pa? Buhay yan! Buhay na buhay yan! Siyempre, di ba? Ano lang, ito, excuse. May tanong lang ako kay Sister Virgie kasi syempre sa liturgy, meron pa rin po bang lumalabas na sambuhay? Yung Actually, sa San Carlos ay may pamigay sila. Pero sa atin kasi, ang ginagamit naman ng sacristy ay yung, tawag nito, ordo. No? Kasi yan po, na po yan, kung ano yung mga readings. inabot nyo yun, Ba- yung sambuhay? Pero yung parang, sambuhay, ay, lib- ngayon, meron din kung gusto nyo mag-avail, hindi Yun, kasi siya meron. libre. Oo, Sa may- ibang oo. simbahan, sa amin, sa probinsya, libre siyang pinamimigay. Pero dito kasi, binibili po. Yes. Sa Di, St. Paul, di ko no? nababanggitin kung saang store. Pero meron. Pero meron. Ano, Kasi meron kami. hindi, nung sakristan kasi ako sa Sampang Crasyo, pinamimigay kasi yan. Inabot ko yan, namimigay talaga sila ng sambuhay. Ngayon kasi sister yung Nakakamiss sambuhay lang. nasa libro na siya, di ba? Oo. Everyday yun Which is mabibili nyo, hindi ko lang sasabihin kung saan. Ayoko mag-promote. Ako brother, bukod sa Bible. Kasi sa totoo lang before, talaga ako tamad ang magbasa. Kahit naman mga libro sa school, tamad talaga magbasa. Pero sa mga ito hindi po hindi po promo na hindi siya paid advertisement. Pero isa sa mga masasuggest ko na basahin po ninyo yung Purpose Driven Life na book. Before yan yan natapos ko yan, pero ang katuwang ko magbasa lagi niyan yung wife ko, yung asawa ko. Bago kami matulog ng gabi. Kasi doon sa Purpose Driven Life, may mga Bible verse doon. Tapos may short reflection. Tapos after namin mabasa 'yon, nagtatanungan kami anong naintindihan mo, bago matulog. Napakaganda ng libro na yun. Ako nakaka-relate ako kay Brother Jacob. Minsan kasi, ako tamad din ako magbasa May pagkakataon gusto mo magbasa, may panahon talagang ayaw mo magbasa. Pero minsan gusto ko magbasa ng Bible at medyo, depende sa mo Alam mo, nanonood ako ng Jesus Christ story or movie. Yung Son of God. Di ba usually pinapanood lang natin yan kada Holy Week lang, di ba? The Chosen, kada Holy Week lang. Pero panoorin mo yan everyday, yung may gusto kong balikan, di ba? Sa Facebook, yung The Chosen. Ano siya? Ano yun? Magmula Series. sa parang Alpha Omega dating nun. Maganda yun. Tsaka yung maganda yung yung kudos dun sa
yung sinakulo ng Don Bosco kay Ah, Sir oo, Francis. last. Sister Napaka-the Virgie, alam mo best ba nun. yun? Wag Ay, kang umano, hindi ka nanood. Yung sinakulo ng Don Bosco last year, ay Mm. nako. Hindi, ito walang etchos to mga kadiboto. Oo, dito Pero to. napakaganda, napakagaling ng production, lahat po nung Galing. Oh, alam Opo. mo ba, Sister Virgie, sino Dapat- isang karakter doon? Sige. Isang oo. karakter doon. Si Sir Francis Mm. po. Hindi, magaling yung ano nila, yung flow nung ano. Oh, nung- maganda. Tsaka No. doon, yung modern na. Maganda. Anong title nun? Dahil dyan mga kadiboto, wala. ito na, ulit, last part na to. Hindi, ito mga brother, bago Anong natin title nun? ano. Anong title? Nung ano, Sinakulo nila Sir Francis? nung last year? Hindi, Ito. itong taon. Itong taon lang to. Sister Virgie, in one word. Paano mo Hindi. may explain or itong Talaga- episode na to? Talagang pinipilit talaga niyo. Hindi kasi wala kasi Hindi, ako. doon muna tayo sa ano, bago mo itanong yan. Nakakaya sa bisita. Tanong muna natin kay Sister Virgie yung ano yung ma-share o ano yung mensahe ni Sister Virgie Yan, sa mga sige. kapwa natin deboto Oo. tungkol sa panalangin at saka debosyon. Yung medyo kinakapos. Actually, Oo. mga kapatid, pinanghahawakan ko lang talaga. The family that prays together Stays together. Ayan. Oh. May kasagutan. Tsaka yun, dito lang naman yun. Pero anong title nun? Pero sundan ko lang yung sinabi ni Sister Virgie, no? Na syempre, kung ikaw mag-isa ka, 'di ba? Community, mga kaibigan mo, 'di ba, kaysa ano yung gawin yung mga activity. Ganon kayo na fellowship. Fellowship na Maganda. ano, yung fellowship, Fellowship talaga na, Oh, Bible Bible Ibang sharing, fellowship. Bible sharing Mm. fellowship Hindi kaya yun, mga ganyan pagkakataon kaimportante yan magdasal. Kasi tanong nito nawawala ako eh. O one word na lang. mga One word brother. na lang. How you Bago describe this tayo episode? matapos, Sanhedrin, yun. yun yung pinanood namin na sinakulo nun na Oo, yun. Oo. na-invited tayong Ang- tatlo. Oo. Pero Ang ganda nun. Diba? Ang ganda. Ito yun. One word. How you describe this Paano mo episode? i-describe itong episode natin in one word lang? One word? Parang Five. hirap. Una ka na. Hindi, parang 4. hirap mag-ano ng one word lang eh. Ang ganda kasi ng episode na to. Hindi, totoo. Oo. Pananampalataya. 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 Letter P. Mm-mm. Pananampalataya. Sa'yo, Ako Brother Jacob? Ako naman, banal. Banal. Sa'yo, Sister Virgie. Ito'y buhay paglalakbay patungo sa O, Diyos. sige, pumalag ka. Wait May lang ha. sabihin. Ano Sige, ano kaya sa'yo? mo sabihin yung sinasabi mo sa Wait amin. lang. Ano sa'yo? Pananampalataya. Pananampalataya. Banal. Banal. Ano sa'yo, Sister Virgie? Translasyon ng buhay. Translation Oh, ng okay na, buhay. okay na. Akin, amazing. Syempre, talagang, for me, to describe this episode. Oh, English yan. Brother ah. Minsan lumalabas eh. To describe this episode, powerful. Napaka-powerful ng episode na to. Una, marami tayong natutunan, hindi lang sa experience, kung paano nagsimula si Sister Virgie, pero to guide us, to inform us about the information Mm. Wow. ng mga binahagi niya sa atin. Kasi si Sister Virgie, pag nakaka-attend ako ng mga formation at siya nandoon, talagang, Mahirap tumawa eh. oo. Oo, hindi pa. Hindi naman, Hindi sis. naman po. Hindi naman Sister Hindi, Virgie. hindi naman. Pero Sister Virgie, mas lalo ka namin nakikilala. Yes. And for sure, itong mga kapwa natin na lingkod, simbahan, Simbahan na especially nanonood. mga Iyos del Oo. Nazareno, Kabataan Yan, na oo. iyos sa kababaihan. kaya pag merong formation, si Sister Virgie ang makinig kayo. Oo. Oo. Hindi, ako kasi, kaya ako talaga inano, sa'yo kasi powerful, yung sa'yo kasi pananampalataya, uwi ng panalangin, pananampalataya, uwi mo ng pagdidibusyon. Mm. Yun ang pinakaano. Sa'yo, banal, Oo, banal. Amazing. amazing. Muli po, Sister Virgie, maraming Thank you po. salamat po. Maraming salamat po sa time. Advance, happy Happy birthday, birthday. Jose. Tan, 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 tan. Happy birthday. Ang ganda lang po yun. Kasi pag lumagpas na,
May lumpia siya May lumpia ngayon. siya ngayon na yun. Hanggang doon lang po yun. Okay? Kaya, Sister Tita, Virgie, thank you po sa time. Yes, Maraming salamat po. alam namin na sobrang busy ka. Pag nadadaanan ko nga yan si Sister Virgie doon sa office sa may HDN. Minsan, Lagi nakayuk-yuk. lagi na kayo. Minsan, istorbohin ko pa Sister Virgie. Pwede po makahiram ng upuan. At syempre, no, isa lang din sa mga request natin, o message natin kay Tita Virgie at sa buong formation team, wag po kayong magsasawa na magbigay sa amin palagi ng paghubog. Lalo na po sa atin, sa mga Talaga minamalat ka pa rin talaga, no? Hindi kasi pasensya na nag-concert ako kagabi. Yes. Inom nga ako ng inom. So, yun na yun. Sana po, wag po kayong magsawa palagi na magpaalala sa amin at magbigay nga ng paghuhubog. Kasi napakalaking tulong po sa amin yan. Lalo itong episode na to. Kasi ang panalangin at pagdidibisyon, kadikit na ng buhay natin yung mga lingkod ng simbahan. At ako naman po, maraming salamat po sa patuloy na paggabay nyo po sa lingkod ng simbahan. Yun po, yung way ng pagbibigay po sa amin ng formation. Yun po yung masasabi kong way nyo po ng paggabay sa amin. At maraming salamat po dahil hindi po kayo sumusuko at hindi po kayo nagkukulang ng paalala para sa amin na ito yung mga dapat nating gawin at ito yung way na dapat nating gamitin sa pananampalataya. Amen. 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 Sister Virgie, dahil dyan, again, ang ating bisita ay mula sa prayer and devotion before, Yes. at ngayon ay isang popular Popular fight fighting. team. Nasa Ay, nag-clustering na. sorry ito bago tayo matapos. Direct, sorry. Sister Virgie, baka meron po kayong announcement na Mga upcoming activities. gusto i-plug or or something? i-promote. Yan lang naman yung ipopromote ko po talaga na makikiisa po tayo sa Grand Marian Procession ngayong darating na July 12, no? Kasi yun po, first time na ilalabas ang mahal na Berhen ng Buhay na Ora. Pag-propagate din po kasi ito sa debosyon ng ating mahal na Inang Maria. Yes, and of course, So magkikita tayo dun bukas. Hindi ko lang alam kung makikita natin yung isa. Basta nandun tayo. Oo. muli po mga kadiboto. Okay, mga kadiboto. This has been Kadiboto Podcast, kung saan ang usapan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. At Muli ulit, po, sige po. ako po ang inyong host, Brother Jacob with a capital J. Gumaganong ka na. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber, follower, viewer, at listener. Ako po si Brother Monsi. At ako naman po si Brother RJ. Maraming salamat po sa ating milyong mga kadiboto saan mang lugar sa mundo. Muli po, see you on the next episode. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Yon, thank you po. 1, 2, 3. Happy birthday.